Sabi nga, charity begins at home. Magaling ka makisama sa ibang tao, pero sa bahay, magaling ka makisama. Hindi. Diba? Isa nga, mas gusto mong kasama ay kaibigan kasi sa kapamilya. Bakit? There's something wrong inside your own home. You prefer outside rather than inside because outside you feel at home. You feel accepted. You feel na sabihin walang kumokontra sa'yo. Yung ba ito natin stable self-concept. Yung personality development is knowing yourself, knowing your strength, knowing your weaknesses, and how are you going to apply this development of yours, personality, or when it comes to personality, in order for you to understand the nature of your job and how to work with other people. At the same time, it will bring what? Positive effect if you have that positive personality. Karaniwan ng mga taong nag-fail, yung mga taong negative yung personality. Kaya tinatanong yung pinakamaganda at pinakapangit yung ugali. Diba? Hindi yung magsama. Diba? Maalalahanin. Diba? Matulungin. Parang isa yung ingredient. Isa yung ingredient. Parang hindi mo pa kilala yung sarili mo na how you handle yourself and how you handle situations. Right? Maaari, sabi naman, I am much older than the rest. Except for Mami. Siguro, kapag tutulungan namin yung Mami, dati natulungan si Mami dyan eh. Yan si Mami, katulong ko dito. How to motivate other people to become a better person. Pero sometimes, ibang tao kailangan masaktan bago matuto. Diba? And don't be angry if sometimes I raise my voice or I reach certain points because I see that you do not do something to improve yourself. Diba? Kung iba, napaprang ako yung iba eh. Yung mga dati pa. Minsan pag nagsalita ako, karaniwan, pabiro. Diba? Pabiro yung dating. O, point na hindi masaktan. Eh, yung iba sabihan, super lang mo salita. Gano'n ba ako Mami? Hindi naman. Yun din. May time. Kasi ba mas matagal lang dito? Ayan. Nakikita nyo, may mga salita ko medyo mabigat. Pero wala naman nasasaktan. Diba? Minsan dala ko yung pamano ko. Isa-isa mo paano, pero wala akong nalalatayan. It's more of a reminder. Sometimes, when you are angry, sometimes you need to hear a big speak. Biblical. Tama ba? Nagbabasa kayo ng Biblia. Minsan kailangan magalit ang tao para may taong matuto. Tama? Pero kung sabihin nyo, pwede nyo mapagbigay ka, emotional, pag mayroon nasaktan ka o tingin mo, isang bagay ng mali. At pinakakain sa yung mali na yun, iiyak ka na lang ba? Hindi, kailangan mo, you need to make a stance. Tama? Marunong lumapat, depende kung anong sitwasyon. Stable self-concept. Knowing yourself. Yung negative and positive. Dapat maging marami yung positibo kesa negatibo. Hindi mo alam kung yung pangit at magandang ugali mo. Bakit? Hindi mo pa kilala yung sarili mo. Baka dumating yung isang sitwasyon na yun, saka ka lang mag-a-adjust. Saka ka bibigay. Yung iba, matagal na eh. Ganun pa rin. Walang nagbabago. Baka kaya, we're still locked up in this situation. No changes is
happening in our life because we have a very unstable self-concept. Yung pananaw sa sarili mo, ano ba yung gusto mo talaga? Eh baka itong caregiving, hindi mo nga alam to, ba't hindi mo gusto to eh. We let other people to choose or to decide for yourself. Or it is your own or your personal decision to get inside this room and to enroll in this class or in this course. Puso kasi. Diba? And tingnan mo yung sarili mo, how you perform inside this classroom. Hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan turuan pa, utusan pa. Dapat. Kusang loob na yan. Diba? Ngayon, ganun ang ginagawa mo and you're not focusing yourself about, tingnan mo yung stable self-concept mo. Your self, nag-evaluate mo itong sarili mo. Ano bang strength and weakness mo as you apply this into this situation? Simpleng sitwasyon mo. Mag-aral ka lang. Improve yourself. Diba? Dapat maging positibo ka. Ikaw ay maging an optimist. Optimus Prime. Maging optimistic ka. You look forward that things will be fine. Things will have positive effect to yourselves. O, generous ka sa pamilya mo. Or what? But you are also responsible for yourself. Diba? Responsible ka sa ibang tao, pero sa sarili mo, hindi. Sabihin mo, kahit wala lang natitira sa iyo. Paano sila wala, ikaw rin may wala? Ano na mangyayari? Wala din. Nga. Dapat din, protektahan mo yung sarili mo. Diba? Wala ka na, ibibigay mo pa. Ngayon, ibang tao, wala. Ikaw din ay wala. Patay kayong dalawa. Paano pa kayo makakasurvive? Sabi natin, yung ibang tao is depending on you. Physically, mentally, socially, intellectually, psychologically, lahat na. Tapos ikaw yung financially unstable din. Psychologically unstable ka rin. Socially, maganda na, dito na lang tayo sa bahay, maglaro na lang tayong dalawa. Diba? Dapat yung mga bata, babayaran yung mga bata. Lumaan ka, maglaro kayo sa labas. Makisalamuha kayo sa ibang tao. Yung iba nga, sabi natin, masyadong homely. Merong ibang ibig sabihin ng homely. Pag sinabi mong homely, pangit. Diba? Iba sa ibang terms, ibang meaning ng homely, gusto rin nila lagi sa bahay. Gusto nila lagi sa bahay dahil Indoor. Andun lagi yung protection, security, comfort zone yun. Yeah. But then as you move away from your own home, hindi mo alam kung paano gagawa mo yun. Kaya nga eh. Baka nasanay ka ng grade school, hinahatid ka ng nanay mo. Independent. High school, ganun din. Pagdating ng college, so, you become totally dependent on other people to survive. Diba? Paano hindi totally dependent on other people to survive? Paano kukunin mo yung course? O ganito, maganda yan, ganito kasi buha pa. Natapos mo, ha? Sa kaya ako pwede magtrabaho. Samahan kita sa kumpali ko. Nasama kita doon. Lahat na lang, totally dependent. Ha? Sino kayo mapapangasawa? Yes, ganito. Baka kaya kuha ng bata, ganito lang. Inay, paano ba mag-alaga ng bata? Ako na lang mag-aalaga. Ako na lang mag-aalaga ng bata. Dependent yung tao. Paano dependent? Maas. You rely to other on people. other people. Both physical, mental, social, intellectual, or whatever needs you have. Nakadepende kasi pag tao mo. Yung mga tao ng dependent sa inyo. Sino? Ikaw. In some sense,
independent. Natural lang yun sa mga bata. Pag mga 21, 22-year-old na, tapos medyo mataba na, bumibalay ka na. Sir, hindi naman sa lahat. Hindi ko naman sinasabi ikaw eh. Depende. Tinatamaan ako, sir, sa... Oo eh, pinatatamaan ka. Diba? Bakit? Masyado ka na pamper. Masyado ka na baby. Sino ba pinibaby dito ng nanay at tatay? Dati. Ikaw, Kelly? Lagi ko pinibaby ng nanay at nanay mo? Sino ibang pinibaby dito? Sino? Ikaw? Salita ka. Pinamper ka ba na most of the time ng parents mo? Nakito ka na sa loob ng bahay. Hindi naman. Yung time ka rin lumalabas. Paano ka naman? Ano mo naman? Ikaw. Naman. Diba? Mas gusto sa labas ng bahay. Ikaw, yung anak mo, pinamper ko ba most of the time? Hindi naman. Sino pa? Wala na. Ibig sabihin na yung iba. Walang ganun kalaking problema. Si mami, baka yung anak, lahat ng anak mo, yung pinampart mo din yung bunso. Baka susunod yung mag-independent sa iyo. Ay, hindi lang. Nagdalaga na po siya. Sometimes, you have to let it go. Bakit ikaw, sister, 19-year-old, 20-year-old, totally dependent sa'yo emotionally. Bakit? 19 years old na, 20 years old na. Kaya mo sila mag-decide para sa sarili nila. Kung ginagawa pa yung gusto nilang gawin, inusulta ka nila. Ate, paano ba kung mga bata? Hindi. It's more of their instinct. Yung ibang isang tao, hindi siya maging stable. Oh! May tao lagi na nakapalingkod sa nila. Hindi nila natatry. Gusto nila laging may taong nakasubaybay sa nila. May nakaalala. Paano yung time nila wala ng taong aalala? Will they work? Will they do something positively for themselves? Alam ba nila kung paano mag-fail? Eh baka hindi nila alam paano mag-fail. Bakit? Kasi lagi ka nandun. Diba? Sometimes, mas maganda rin ang positive and negative error. Yes, positive and negative things nangyayari sa tao, sa atin. Para sabihin natin, madali kang matuto, madali kang mag-adjust. Ang tanong doon, hindi na nangyayari yung sarili nila eh. Diba? Kaya pala yung mga tao, tarasa, ganito, gano'n. Kasi alam nila, may fallback sila eh. Ayaw mag-aaral naman sila. Bakit? Alam nila, pagka hindi sila nakapag-aaral, meron naman sila makakain. Ito mo yung mga anak mayaman. Ano ang makikita mo sa mga anak mayaman? Umaasa. Easy-go-lucky. Oo. Easy-go-lucky. Easy-go-lucky. Pero yung iba, maganda yung pagpapalaki ng kanilang mga magulang. Mas maganda yung, mas positive sa kanila eh. Diba? Mag-aaral ka ng medisina. Buka ka ng norm o bahay dyan sa may Cavite. Kita ka ng biligid ng kotse. Mag-aaral ka ng mabuti. Anak, ito allowance mo. Pag may problema, tawag ka agad sa akin. Pupunta ako dyan, ha? Huwag ganun. Maganda. Pero yung iba, ay pag-aralin mo ng isang kurso, may hindi mo pumapasok. Alam nilang may kaya eh. Mayaman si mama, mayaman si papa. Ganyan. Kahit wala akong natapos, Buhay ka. kakain ako. Mabubuhay ako. Para yung aking mga pamangkin sa pinsan.